Hello guys, this is yung chicken kahapon na lechon na binigay ni Ging Ging because of her birthday kahapon. Ito, ni ginisa ko sa kamatis. Super sarap talaga, super sarap. And then yung pinaka-rice ko is egg with malunggay. So, super sarap talagang ginawa ko. Yung inano ko muna yung coconut oil. Tulad ng sinabi ko, puro coconut oil ang gamitin nyo. Kasi yun ang pinaka-healthy. Wag canola. Wag vegetable oil. Wag palm oil. Ano pa? So, ang talagang pinaka-healthy is coconut oil. Yun ang gamit ng mga naglo-low carb for cooking oil. So, inano ko muna yung kamatis. Super sarap talaga siya. Parang Italian sauce na inano sa spaghetti ko to, kasi yung mga fresh kasi ang inaano ko sa spaghetti. So, sa halip na spaghetti, itong egg ang pinaka-rice ko, ang pinaka-spaghetti ko. And then, inano ko sa ginisa ko muna yung sibuyas, bawang, sa cooking oil, coconut yung ginagamit ko. And then, pagkatapos ay nilagyan ko siya ng kamatis, no? Gisa ko hanggang sa maglapot, no? Madurog. So, patis ang pinang-asin ko. Kunting Himalayan salt, patis. And then, after the patis, nilagay ko yung natirang lechong manok. So, and then, heto na siya. Init pa. Masarap siya talaga. Super sarap. Kasi, mura na ngayon ng kamatis. So, ito ang ginagawa ko lang sa spaghetti noon. Nung healthy life ko pa, yung ibang klaseng lifestyle ko noon, na nagkaroon ako ng acid. Because of the fruits. Kasi nga, health, yung parang ba, noon, kasi yung aking kinakain, dahil sabi nila healthy yung fruits, root crops, yan lang ang pinaka-rice. Inless ko nga yung rice ko noon, pinalitan ko naman ng root crops na hindi naman pasado pala sa low carb, no? At maraming sugar at glucose din ang kinakain ko noon. So, nagkaroon ako ng acid reflux. Nagkaroon ako ng sakit na talagang hindi ako makatulog, no? So, ano pa, marami pa akong sakit na naramdaman ko, nanghina yung lungs ko. Ano pa ba? So, namayat ako ng 37 kilos. No? Yung 38 ko na yun, bumagsak pa yung 37 kasi hindi nga ako makakain. Kasi lahat ng kakainin ko, kahit banana, ay sumasakit na ang sikmura ko. So, in-advise ng doktor sa akin, nung may acid reflux ako, is oatmeal lang, banana and honey, na yun ay bawal sa mga low carber. Kasi ang oatmeal, severe din po yung glucose niya. Ano po yung glucose? Yun po ay nag-ano din ng sugar, no? Lahat. So, gumaling ako nung napakinggan ko ang low carb ni Doktora Rojo. Yung mga hindi ko naiintindihan, hanggang sa pag napakinggan mo si Doktora Roma, maraming papasok na low carb na mga doctors. Kahit na doon sa Amerika, sino tawag doon, si Jason Fang, si Ekberg, si
si ano pa tong isa na to na magaling din mag-explain, no? So, bukod pa doon, yung isang naglo-low carb day na si Eileen, no? Si Eileen, ano bang, basta Eileen siya. Si Dr. Brian at si Dr. Radiv, no? Yung nasa Canada. Yun, pinag-isa-isa, pinakinggan ko ng maigi kung bakit ano yun dapat kainin. Kasi yung una-una pag nag-aaral ka talaga, ano ang dapat kainin? Bakit ganito? In-explain nila kung anong nakukuha doon sa banana, sa oatmeal, sa kanin, sa bread, sa honey. Ang honey ko noon per container ako pag kumuha. Kasi alam ko, healthy. So, pala, full of sugar din ang honey. So, lahat ng So, nangyari, nung natutunan ko at nagpakinig ng low carb ay sarap. Sarap. Ngayon ako nakakain nang hindi ako nanawa sa itlog. Kasi every morning itlog. So, nung pinakinggan ko ng pinakinggan, ang una kong kinain ay lechon. Hindi mo na ako naggulay. But, wag niyong kalimutan na mag-electrolytes. Yun, kung saan mo nakukuha yung potassium, magnesium, lahat ng ano doon, no? Inalam ko yung electrolytes. At napaka-importante ng asin, no? So, nung low carb ako, for 2 weeks naramdaman ko yung hilo, palpitation, crampings, ano pa ba? Ang dami. Sakit sa likod, sakit sa ano, parang, ano ba? Yun ang nararamdaman ko. So, hindi naman ako nabahala kasi naka-ready na yung 1 litro na tinimplahan ko ng Himalayan salt, tartar, cream of tartar, and baking powder. Then, lemon or apple. So, marami po kayo matutunan na. Siyempre, pag may lakad ka ng biglaan, wala kang ano, kaya hindi ako nagpapawala ako ng asin sa bag ko. Pag may naramdaman akong hilo, a pinch of salt lang ang inaano ko, no? Ilagay ko lang dito sa dila. Or, nagugutom ako kasi sa unang mararamdaman mo, parang sakit ang sikmura mo, parang tingin mo may ulcer ka, no? Yung pala process ng healing. Process ng healing pag gano'n ang nararamdaman mo. So, anong gagawin? Anong ginagawa ko? Mag-ano lang ako ng asin sa aking lalamunan. Sasabi kasi ng doktor ng after 30 minutes makita mo mawawala din. So, yun aking ano. Yun aking ginagawa. So, after 30 minutes, wala na rin pati yung cravings mo, yung gutom na nararamdaman mo. That's it. Unti-unti talagang maano mo rin. Masarap po mag-low carb. Noon, umiiyak pa ako. Kasi nga, sabi ko, bakit? Parang pinagkait na lahat sa akin ng masasarap. Pero mas masarap pala mag-low carb. Kasi nakakain mo lahat. Ngayon sa handaan, happy ako. Kasi yung kinakain ko sa handaan, kung may beef lang, and gulay, o kaya lechon. Pag lechon lang at puro taba pa at balat ang inaano ko. So, happy na ako doon. Dati-rati, because of my cravings, lahat ng handa ay titikman ko. Kahit patikim-tikim lang ay puno ang plato mo. So, pag nabusog ka at hindi mawawala ang kanin, busog agad. Hindi nauubos ang pagkain. Pero ngayon, nauubos ko lahat ng walang ano ang tiyan ko. Walang kasakit, walang bloated, walang mabigat na pagkaram, walang ano.
mas masigla at mas malakas. Ciao!